I'm really looking forward just to every time na, to see your to feel junior. To feel him. Kasi this is, they said, I think I believe kasi I've experienced a few times na parang they're allowed to go back just to visit. Hindi ka ba parang natatakot? Hindi. Alam mo kung ano uso ngayon? Ano uso ngayon? Yung sa kotse trick or ano ba yun? Yung kotse dinidekorasyon na nila ng Halloween. Oo nga eh. Tapos magkakatabi, nakapark yung mga kotse, dun sila nagtitrick or treat. Yeah, parang gano'n. Anong tawag doon? This is an opportunity for any stranger to actually knock on your door and you open your door. Kasi nga, you can hide your color, you can hide your disguise. Meron kang oo nga, pwede kang mag-mask. Eh baka next thing you know, rough ka na. Wala na, ilalabas ko na lang yung basket. Yun nga ginawa namin the last time. Kukuha na lang sila. Pero ubos na yung 1 hour. Hello everyone, this is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and this is Alvin Reyes with Supreme Lending. And welcome to our episode 62 of Bahay Pinoy sa Tate. Yes. Hello Alvin. Hello. Hi. Kumusta na? Okay naman, gusto ko yung kulay mo Oo nga. Kasi fall color. Fall color siya. Tsaka parang color ng ng Halloween. Really? Parang diba ganyan, diba? Sakto. Kasi yun naman ang topic natin ngayon. Yes. Kung ano bang ginagawa natin during Halloween dito sa Amerika. At kung ano bang ginagawa sa Pilipinas, which is, ang tawag is Undas. Oo, grabe. Yes. Alam ko sa Pilipinas talagang all out. Celebrated yan. For those of you who doesn't know, ang Undas is, Filipinos celebrate them from November 1st and November 2 kasi alam naman natin, it's actually an informal holiday sa Pilipinas. Talagang babakasyon sila. Parang, yes. It's recognized. Diba? Recognized so, araw ng mga government. Patay. Diba? Undas tsaka araw ng mga patay. Pareho ba yan? Hindi. Ang Undas is November 1st is actually All Saints Day. Okay. Saints Day. Okay. Tapos November 2nd is All Souls Day. Yan. Yes. So kahit tatawag dyan, Undas. Undas, oo. Okay. So pag-usapan muna natin dito sa Amerika. October 31st. It's typical. We've been Halloween. Halloween. Ginagawa nating, yung costume. Diba? Trick or treat. Nagbibigay ng mga chocolates. It's actually very festive, di ba? Parang very festive. It's another way to Party. Oo, madami yan. Tsaka maraming high decorated, mga Halloween. So minsan nakakalimutan na natin really the reason kung ano talaga. Oo nga. Kasi diba sa Pilipinas, we don't really... Actually, nag-umpisa na rin sila mag-celebrate ng holiday. Parang yung mga westernized rin ng nila. Diba sa mall? Meron na din. Nagpapamigay ng mga chocolate yung mga stores. Tapos yung mga bata, nagde-dress up sila. Pero sa Pilipinas, pag-usapan natin. Kasi I'll be honest with you, Alvin. Okay. Alam mo naman na ilang years na ba? 34 years na po ako dito sa Amerika. Nakalimutan ko na yung tradisyon na yan, yung Undas. Oo, sobra. Okay, so ano bang ginagawa ninyo? Did you actually na-adapt mo ba yung culture na yan dito sa Amerika? Tell me. Well, dito sa Amerika kasi hindi Iba, hindi ko nakita dito. Sa Pilipinas kasi talagang pag sinabi talagang Undas talaga, people are unang-una, nag-go-off na sila like 2 days prior. Correct, oo nga. Kasi holiday na yan eh. May holiday. In fact, holiday sa atin yon, di ba? Correct, Consider as an official holiday. At saka traffic na mga freeway, yung mga tao umuwi sa mga bahay nila. Umuwi sa probinsya, andyan yung mga marami na pumipili sa bus station, papauwi na. Kasi what they do talaga sa Pilipinas, they really camp. Nagka-camp sila mismo doon sa sementeryo. Okay, so ikwento natin sa ating mga, sa ating mga viewers. Diba? So, what they normally do, so November 1st, yun yung All Saints Day. Yun na yung pupunta sila. Ang tradition is they go to the cemetery. Bibisitahin nila yung patay nila. And then, lilinisan nila yung punto. Dadala sila ng
flowers, tapos pagkain, minsan. Doon magkakainan, magsasama-samang pamilya, at magtitirik ng kandila. Okay. Overnight na yun, para sa ano. Correct. Oo nga. I remember, ang mother ko nagdadala pa ng tent. Para doon magkainan. Parang picnic. Actually, masaya. Yes, nagbabadminton, nagbabalibol yung mga bata. Parang it's a gathering pero really more traditional way. Yes, para i-celebrate yung namatay, di ba? Hindi know why kaya ginagawa nila yun. Bakit nga ba? Kasi because they said yun daw yung mga time na pwede silang parang bumalik or to visit us. Oo nga. Yung time na mga ganun. Kaya pala. Okay. So, and then November 2nd, yun yung araw ng patay. November 2. Yes, diba? Yes. So, yun na yung, I think, magtitirik ka pa rin ng kandila. And then I know yung chapel sa loob ng sementeryo, may pamisa. Pamisa, kung meron. And I know this kasi, yung lolo't lola ko was buried in Holy Cross in Novaliches. Ay, I know Holy Cross. Holy Cross mismo, right? Yes. So, naalala mo kung anong ginagawa nyo noon? Oh my gosh, talagang that whole place, talagang puno. Madaling araw pa lang. Punong-puno na ng mga tao yan. Hindi kasi siguro they're trying to beat the crowd. So October 31st, so midnight pa lang nun. Andun na yung mga vendors. Di ba? Andun na yung mga nagbibenta na. Masaya ng konti. Pero parang talagang people makikita mo talaga, punong-puno yung sementeryo. As in, because the cemetery, talagang mga tao, nagka-camp talaga sila doon. Alam mo, honestly, I think it's a good tradition, especially sa mga Filipino. Kasi, we're so busy na minsan nakakalimutan na natin yung mga pumanaw na, di ba? Tama. Kasi you move on with life and life, catch up on you. Pero ito yung once a year na, okay, this is the time that, okay, I wanna go visit, yung mga mahal mo sa buhay, na pumanaw, ipagdasal sila. At ang sabi nila, maganda daw magdasal kasi lalo na kung yung pumanaw nasa heaven na kasi mas malapit siya kay God. Oh yeah, pwede tayong humiling. Ganun. Oo nga, yung pala yun. Saka to me, personally, Elizabeth, since we have someone passed away, right? Yes. Talagang, tradition talaga kami. So umaga pa lang nandun na kami kay Junior. So you've been doing this? Yeah, for the past 4 years. Okay. Going for 4th years now. May tent kami. Correct. Meron na kaming cooler. Talagang spend na kami ng all day doon. Pero pwede ka bang mag-music doon? Hindi ka pwede mag-ingay? Nung dati ginagawa na, pinagbabalang kami. Oo nga. Kasi syempre, respeto sa medyo mga patay. Iba rin kasi dito kasi ayaw nila ng masyadong crowded. They're trying hindi na nga pwede maglagay ng tent before, right? So, parang medyo restricted ng konti. Pero like I said, umaga pa lang nandun kami, hanggang hapon kami doon, nandun lang kami, picnic, people will come and visit as well. Pero I think sa Pilipinas kasi medyo talagang kumbaga ba, mas talagang practice talaga yung tradition. Sila. Gabi pa lang, nandun na sila, right? Oo yung tradition. Hindi, and that's a really good way na para bang ano ba naman yung once a year na i-commemorate mo yung mga taong pumanaw. And this is what they said, per what they said, that this is the day daw na kumbaga ba pinapayagan silang bumalik. Wow. Parang ganun ba? Hindi na kailangan i-prepare mo yung favorite food nila. Yun na nga, kaya nga we bring food, yung paborito ni Ju. Really? Nagdadala kami. Candies. Nilalagay namin. Pero pwede mo ba kainin yun afterwards, no? Hindi naman. Hindi kasi para sa kanya yun. Para sa kanya yun. Parang ganun. Ganun pala marami kami. Meron kaming nagdadala kami ng beer para sa kanya. Nag-uminom na siya ng beer. Candy. Yung mga favorite niya. No, yung mga favorites niya. Yeah, so it's a fun thing to do as well. Hindi ba parang nakakatakot? Hindi naman. Actually, alam mo, wag kang magagalit sa akin or wag kang magulat, pero that's one of the things that I want to do. Parang, I was thinking to myself, I want to go overnight one time dun sa puntod ni Junior. Really? Yeah. Have you done it before? Hindi pa nga, pero gusto ko. Parang pero, siguro yung that time na yun. Di ba sinasarado nila ang sementeryo? Hindi nga pwede. Oo, hindi nga pwede. Sinasara nila ng 5:30 kaya wala na. Oo nga, lalo na ngayon, fall season. I mean, 5 o'clock, madilim pero na. Pero binabalak, iniisip ko parang Philippines di ba? Parang, pwede tao. Parang ganun, hindi pwede. Pero is it like what? Do you want to experience, like have a chance to talk to him or what? Well, a little bit, in some ways, parang maybe I could be more closer.
have a feel of him. Parang ganon kasi nandun siya eh. Pero remember may mga ibang tao, di ba may mga sixth sense or third eye? Third eye na sinasabi. Meron ka bang ganon? Dalawang kaibigan ni Lydia. Meron? Meron. Hindi ba parang nakakatakot yan? Minsan nakakatakot kasi minsan pag nandun yung kaibigan niya sa bahay, sasabihin niya, oops, nandito si Junior. Parang gano'n, oops. Junior. What? Ano ba naman ikaw? Parang gano'n. My God. Pero kasi parang sanay na rin kasi kami. Pero nararamdaman mo? Hindi mararamdaman mo talaga. Anong nararamdaman mo? Like kinikilabutan ka? One thing, parang meron kang mararamdaman na chill, medyo malamig lang. Parang tatayo yung balahibo mo. Parang tatayo yung balahibo mo. Basta mag-iiba yung temperature ng kwarto ng konti. Wow. Something's different. You can feel it, Hindi lang guni-guni or you can feel it, right? Now, you experience this talaga sa mga, tulad me, kami noon, hindi namin na-experience, but now we're experiencing kasi meron na kami someone on the other side. Especially if you're really close, talagang mararamdaman. Correct. Yeah. So, I mean, pag tinitirik nyo siya ng kandila, nilalagay nyo yung picture niya doon? Yeah. Yeah, doon sa sementeryo, niya. Sa sementeryo. Yeah, malaking picture niya. Yeah. Pero sabi nila, syempre, nagsara na yung sementeryo, pwede ka pa rin magtirik ng kandila doon sa bahay mo. Sa amin, to be honest with you, sa amin, sa bahay namin, hindi na uubusan ng kandila. Nakatirik yan lang. Pagising sa umaga, tirik agad yan. Wait. Like until today? Yeah. Wow. Yeah, my wife kasi, she goes, unang-una, everyday nandun siya. Every day binibisita niya si Junior. Every day, walang paltos yan. Wow! Tapos, for how long? Magpo 4 years na, walang paltos. Wait, like for how long? Like 1 hour or what? Just hang out? Mga 1 hour siya doon lagi, nililinis niya araw-araw. Nag-hang out lang siya? Tapos binadasalan niya. Ganun kalupit. Okay. Ganun kalupit. Ganun pala dapat. Siya, si Mrs. ko. Pero, siya, tsaka yung sister. Pero minsan kami, guilty na nga kami. Pero think about it. I mean, Mrs. mo, every day. Binibisita yung maumong anak. Yes. Could you imagine like, Filipino tradition, araw ng undas o undas. Once a year lang to remind to visit our, departed loved ones. Yes, yeah. Kailangan talaga anong tawag dito, i-keep yung tradition na yun. Keep the tradition. Diba? Para hindi mawala at hindi mo siya makalimutan. And I think it's a good way na para ma-reminisce mo yung mga good memories mo sa kanya, happy memories. Totoo. And yung nga maganda rin sa Pilipinas kasi makikita mo talaga people are cleaning yung nicho. Talaga nilinisan nila. Wala bang tagalinis? Meron naman. Pero ibig sabihin, makikita mo yung iba talaga, right? Kasi may tagalinis pero you have to hire it privately sa Philippines, di ba? Right? Wait. What about dito sa States? I mean, may naglilinis ba ng puntod nila? Wala. May naglolon lang, di ba? Kasi iba naman sa atin kasi nicho di ba? Pag sinabing most of the thing, yung mga luma, nicho talagang malaking semento. Correct, gano'n, di ba? Dito kasi parang stone. Sa anak ko, stone lang siyang gano'n. Okay. Diba? Hindi kasi napansin ko kasi yung mother-in-law ko, di ba? Nilibing dun dito sa Elk Grove, yes, right? So when we visit her, nagdadala kaming fresh flowers. The next time we visit her, maybe after may couple of months, wala na yung flowers. Parang may naglinis na. Nililinisin talaga nila yun. Siyempre, pag lanta na, ayaw mo naman na nandun lang siya. Tinatanggal nila. Siya. So yun ang like I said, that's the reason my wife goes there almost every day kasi pinapalitan niya yung bulaklak ni Junior. So when you go there, kinakausap mo ba? Oo. Kinakausap siyempre, mo? Ito na naman yung mami mo. Parang nandun lang. Kasi parang, kasi ganun talaga. I think it's a good place na peaceful siya, and then if you wanna talk to him, masarap naman talaga mag-hangout minsan. Talagang wala ka nakikita, green lang, tahimik, ibon, hangin lang. Kaya gusto ko sa Holy Cross nung bata ako noon. I love going. Ganda ron. Ang ganda nung yung first class yung yun, sa Holy Cross. Pero ngayon, ewan ko ngayon. Oo nga, puno na pero rin ng tao. What do you think of yung mga Mausoleo naman? There's nothing wrong with that. Yung mga mayayaman, di ba? Okay. Tulad yung mga Mausoleo nila Fernando Po Jr., like talagang kala mo. Wow, talagang bahay, di ba? Kala mong bahay talaga. Oo, talagang may Hindi, may living room. Okay, what? May aircon? So, may living room, may aircon, tsaka may TV. May dirty kitchen pa. Wow! Di ba? This is Fernando Po Jr. Malalaki talaga. Tingnan mo, tingnan mo sila niya, malalaki talaga. Tsaka, even doon yung iba, pag pumunta ka doon, lalo kung pumunta ka sa Chinese
cemetery. Chinese cemetery. Oh, lalaki talaga. Okay. So, yung mausoleo dito, may naatidan ako na patay na ganyan. Magkakatabi sila na parang sinusuksok lang. What do you think of that? Ay, anong sinusuksok? Like parang inalagay lang yung ano sa ano? Oo, yung kabaong. Parang patong-patong. Oo. Meron naman talagang ganun. May ganun. May iba-iba kasi klase ditong the way you wanna, you know, to be buried. Pwedeng i-cremate ka. Pwedeng i-cremate. Oo. Sa amin kasi lupa mismo. May bumili kami ng lupa, talagang... So yung lupa nyo, nabili nyo na? Nabili na yun, oo. Pang ilahang tao? Kasi binili namin yung bali, itong... Isang bloke o what? Binili namin 5 spot. Okay. Kasi bumili na rin. Kasi ang goal namin, para wala na rin kaming katabi. Ay, parang ganun. Oo nga. So binili na rin ng sister niya, bumili na rin, tapos bumili pa kami ng 2. Yan ang sumapapapa. Para magkakatabi na. Para sa amin na yung the whole, okay, kasi alam namin, pagka, yun na yun eh. When it's time. Tsaka wala na kaming ibang pupuntahan. I mean, hindi ka na aalis ng Brentwood niyan. Wala na talaga. Kasi nandun na yung... Yun na talaga. Nandun na yung roots mo, doon mo na inilagay. Wala na talaga. Hindi mo na siya talaga. Minsan na iniisip ko, sabi ko kay Mrs., what if kunin natin yung buto, muntik na akong patayin eh. Pero anyway, yun nga. Hindi, teka muna. Okay. So, di ba, like ako, yung father ko, kasi dito siya namatay sa States. Pero yung father ko, gusto niya talaga sa Pilipinas. So, kinremate siya, di ba? So, tapos, dinala sa Pilipinas. Alam mo ba na, pag kinremate ka dito, tapos, syempre, i-hand carry mo yung abo, di ba? Alam mo bang kailangan mo ng permit? At saka kailangan mo ng anong tawag dito, clearance from the Philippine Embassy. Wow. Bago nila tanggapin at papasukin yung abo. Oh, wow. Yes. Wow. It's interesting. Kasi yung puninarya, they have to arrange it with Philippine Embassy na para, yung Philippine government to accept that. Okay, so it's really interesting kasi may isa naman akong kliyente, sinip yung bangkay. And it costs about 12 to 15,000. Mahal. Yeah, so it's interesting. Ikaw ba? I know we're talking kind of morbid. Yeah, no, it's okay. Do you prefer to be cremated? Well, honestly, my mom was cremated. Cremated siya, so it's easy. Oo nga. At saka pwede mong madala anywhere. Pero meron kaming spot doon sa Chapel of Chimes sa may Fremont na may... Oo, sa Hayward yan, di ba? Yeah, meron kami, nilagay siya dun sa ano na yun. Yung mother mo. Oo, nilagay siya doon. Okay. Pero she has it kasi setup na niya eh. Oo nga, bago siya, pumanaw, sinabi niya na sa akin kasi nga, di ba, she died in cancer. Oo. So parang, inano niya na kami. Anong year na matay yung mama mo? Almost 13 years na. 13 years. Yeah, sa semanas, sa Unda, sa araw. Busy kami. Busy kami tong na to, grabe, 3. Mami ko, si Papa, kamamatay lang ng Papa Oo nga, nila. di ba? Couple of yung father-in-law mo. Tsaka si Junior. Yes, isang takot na dasal yan. Oo nga, sinabi mo. Ako naman yung lola ko, which is close ako dun sa lola ko. Actually, yung lola ko ang nagpangalan sa akin na nickname na Beng. Talaga? Kasi ang tawag niya sa akin nung bata ko, Abeng. Abeng. From Elizabeth na puntang Beng. Kaya yung mga very close friends at saka family ko lang ang tumatawag sa akin ng ganyang pangalan. So, namatay siya nung nandito na ako sa Amerika. About I think 10 years, 5-10 years ago. And then of course, my father passed away a couple of years ago. And then also yung pinaka-youngest brother ko and my mother-in-law. Yeah. Yes. Well, for me, I'm really looking forward just to every time na, to see your Junior. To feel him. Kasi this is, they said, I believe kasi I've experienced a few times na parang they're allowed to go back just to visit. Hindi ka ba parang natatakot? Hindi eh. Really? When you miss someone so much, parang hindi ka natatakot. Okay, kasi Alvin ako kasi, hindi na bago. Chicken ko pagdating sa ganyan. Talaga? Matatakotin ka? Kaya nga, nung namatay yung father ko, at saka yung bunso ko kapatid, alam nila, naku, huwag niyo ako pumultuin kasi mahina ang loob ko, baka himatayin ako. Alam mo kasi, Elizabeth, sa bahay namin, nasanay na kami, lalo na ako. Nasanay na alin? Bubukas yung pinto. What? Bubukas yung office. Bubukas. Kasi yung office ko kasi sa bahay,
sa labas mismo, another living room, dalawa living room namin, andun yung Junior, doon lahat yung pictures niya, yung kandila niya, doon kami nagdadasal. Okay. So, yung office ko kasi, mabigat na pinto, bumubukas yun, dahan-dahan. Or even... Hindi ka ba natatakot? Parang nung una, nagugulat ka. Pero parang nakakasanahin mo na parang, Junior, yan ka na naman ha. Tulad nung isang araw, si Leven. Diba? Yung mga anak mo, di natatakot? Hindi na rin takot. Parang, okay na. Oo, parang, kasi you see it all the time. You feel him all the time. You smell him all the time. You feel and then it's hard for us to explain this kasi you're really not going to experience it unless meron ka na, Pero nagpapakita siya ng maraming signs like numbers, a lot of angels numbers, 777. Really, mga numbers? Sobra. Naku, tumaya ka sa loto, baka manalo ka. Sabi ko, anak, pwede bang bigyan mo na lang ako ng numbers ng Tapos ano pa, besides numbers, ano pa mga nakikita mo? Yun, tsaka a lot of, kumbaga ba, door lights. Lights like what? Nagpi-flicker? Tapos? Tapos minsan yun lang mga sign talaga kasi yun lang kaya nila numbers, door, minsan kasi ako dyan I'm very, I don't have sixth sense pero I'm matatakotin talaga ako. Matatakotin ka. Actually, pag mag-isa lang ako sa bahay, kasi pag wala si Charlie, yung mister ko, natatakot ako lumabas ng kwarto ko. Hanggang hindi dumadating si Charlie, yung mister ko. Tapos pag dumadating na siya, ayan na. Or minsan, halimbawa, nasa kwarto na siya, tapos naiwan ako sa baba. Kasi syempre, naghugas ng plato, o nagki-clean up ng kitchen, o naglalaba. May marinig lang akong konting kaluskos, natatakot na ako, takbo na ako sa We actually feel namin, do you guys feel Junior? No, he's not here. He's far, Kasi talagang mafe-feel mo. Okay. Nag-iiba talaga. As in, you're gonna see a lot of numbers, unang-una, yun ang mga, kasi yun ang kaya nila eh. Pero hanggang, how long is that gonna be? Did they say? Is it gonna be forever na magpaparamdam sila? Ano mang sabi nila? Kasi I know itong tradition natin. Kung may katapusan, di ba? Okay, so when a person passes away, this is a Filipino tradition. Yes. Meron tayong 9 days novena, di ba? Yeah, 40 days, di ba? Yung sinasabi nila. And then 9 days muna yung rosary, right? Novena. And then syempre lilibing, ganon. Then merong 40 days na padasal. Oo, padasal. And then 1 year. Yun na yung pwede ka nang magbabang luksa, di ba? So after that 1 year, kailan ba sila papasok sa heaven? Or kailan ba sila nagro-roam around sa mundo? Or kung nasa purgatorio ba sila? Hindi ko alam ang ano niya. Sinabi nila, Elizabeth, that they're actually not in heaven yet. Kasi ang totoong, di ba, may judgment tayo eh. The living and the dead, di ba? Okay. Yun yung sinasabi nila. Parang, yun yung time na talagang mag-judge na ang Lord, di ba? Si Jesus, pag bumalik na, the living and the dead na pwede nang umakit sa Pero parang nasa lang sila, parang, I don't know, sabihin purgatory. Is that right? Akala ko nasa, ang alam kong yung judgment day, yun yung katapusan na ng mundo. Pero all I know is parang di nakakapunta sila sa heaven. Yun yung parang, I don't know if this is tale or anything. And even says in the Bible, as a Christian. So, pero can they go back in the earth and become an angel or watch over us? How does it work? Hindi ako klaro dyan. Marami kasing understanding and different beliefs, di ba? Right? Some, like I said, for me, the Bible says, and judge the living and the dead. So that means yung mga namatay, living, yung mga and the dead, di ba? Yun yung, kumbaga ba, for the meantime, yung mga namatay daw, sabi nila, they're just kind of like, hindi sila nag-roaming. Because if they're at peace, di ba? Right? Parang nasa isang place lang sila till Jesus comes. But remember, I really wanna, I wanna research on that. I mean, and learn more about it. Pero remember kasi, siguro yung time natin, gaano ba katagal yung time natin, pero sa time ng the other side, parang siguro 1 day lang yun. You understand? You understand what I mean, right? On the other side, time is different. Correct. Yes. Oo nga. So, pero yung time natin dito seems like forever. Oo nga. Right? Yes. Pero sa other side, time is different. Kaya nga, di ba sabi nila,
kailangan lagi tayong handa kasi di natin alam kung kailan tayo tatawagin ni Lord. Yeah, totoo yan. Diba? Totoo. You have to be really always prepare. And always just and do the right thing. Yeah. Kasi hindi natin alam, di ba? Well, you know what they said? Like, I mean, act like it's today. Oo nga. Di ba? Parang ganun. So speaking, pag-usapan naman natin, meron ka bang mga nakakatakot o kababalaghan na experience na nangyari na sa buhay mo? Na something na like yung tungkol sa multo or anything like that. Kasi since we're talking about Halloween, may nangyari na ba sa iyo yan? You know, personally sa akin, parang... Ikaw mismo. Wala pa naman. Puro mga spirit lang talaga. Mami ko nung namatay yung mami ko, paggising ko, nakatayo siya sa end ng bed namin. Naku, nakakatakot ka naman. Tapos mismo yung anak ko, sabi niya, I saw mama standing there looking at you guys. Parang ganon. Really? Yeah, ilang taon yung anak mo nung nagsabi? Mga, bata pa si 11 eh. Siguro mga 12, 13, mga ganon. Wow. So, ganon. Hindi ba natakot yung anak mo? Hindi natakot. Hindi naman? Ako yung natakot. Ako yung natakot. Kasi nga, ang pagkasabi niya, she's looking at us sa end of the bed, like, looking at us eh. Yun. Ngayon pinag-uusapan namin pala, pag uwi mamaya sa bahay, magiging matatakotin na naman ako. Siguro ko si mami ko, iba eh, pag anak mo kasi parang, you miss him so much, parang, you want it. You know what I mean? Really? You want. Wow. Pero siguro ko si mami o kasi si papa o si... matakot ka. Di ba? Ganun din yung asawa ko eh, right? Really? Wow. Pero again, the reason why we're talking about this as well is because we want, let's not forget to celebrate the life of yung pumanaw, di ba? Right? Oo nga. And especially these days, in our generation, tulad sa Amerika, pag sinabing Halloween, it's all about party time, saan ang party, di ba? Pero I guess, iba kasi dito eh. Iba rin kasi dito. Correct. At saka hindi natin, anong tawag dito, hindi natin actually pinapractice yung undas na tinatawag. Undas iba dito. So I think people just go to cemetery if it's their birthday or death anniversary. Correct. Diba? And let's also talk about the Halloween precautions, diba? Yes, Mga Halloween ngayon, diba? That's why a lot of I mean, I can tell you this, where I live, dati ang dami-daming bata talaga nag-Halloween. Doon sa bahay, sa street namin. Ay, ngayon, ano nangyari? Parang wala nang gaano. Wow. Alam mo na, okay, diba? So sa neighborhood naman namin, kasi I've been living in my house, for 20, 24 years? Alam mo, yung mga bata ngayon, wala na sila. Mga nagsarili na. They moved out already. At saka parang kumunti yung mga kumunti ang mga bata. Di ba? Hindi mo napansin yan. Kasi one thing din sinasabi nila, nga daw yung mga, you wanna be careful doon sa mga candies daw. Oo nga, di ba? Lalo na ngayon, nilalagyan nila ng drugs, yung fentanyl. Yes. Di ba? Parang siyang candy. Very careful. You have to be really careful. Kaya mga trick-or-treats ngayon, parang certain places na lang talaga. Oo nga, yung trusted neighborhood. Trusted neighbor talaga. Hindi na katulad ng dati, talagang labo-labo, talagang ang dami, di ba? Correct, right? yes. So it has become, really, kumbaga, very, they want to be cautious ba talaga sa mga, Hindi, tsaka hindi lang yun. Kasi we also have to be careful. Kasi, this is an opportunity for any stranger to actually knock on your door and you open your door. Kasi nga, you can hide your cover, you can hide your disguise. Meron kang nga, pwede kang magmask. Baka next thing you know, rub ka na. Wala na, ilalabas ko na lang yung basket of candy. Yun nga ginawa namin the last time. Kumuha na lang sila. Pero ubos na yung 1 hour. Isang balding candy, ubos. What? Kinuha lahat? Kinuha lahat. Ay. Kahit may camera? Kahit may camera. Yeah. Oh my goodness. Pero nga sa neighbor namin, napansin ko talagang medyo naging, wala nang gaano. I think certain places lang talaga na medyo masaya talaga. Hindi, yung mga anak ko, nung maliliit pa sila,
Nako. Sa mall. Dati nauso sa mall, di ba? Nung kami nakatira sa San Pablo, sa condominium, kasi hindi naman kami pwede mag-trick or treat dun sa building, di ba? So, dinadala ko yung panganay kong anak sa Hilltop Mall, sa Richmond. Maganda pa nun yung Hilltop Mall. Alam ko, sa Hilltop Mall. Yeah. Tapos, lumipat kami yung Vallejo. Doon, medyo maayos naman yung neighborhood. Tapos hanggang dito. Pero ngayon yun nga, you're right, kumonti yung mga bata. Tapos ngayon sa mga mall, wala na rin kasi nga malls are closing, wala na rin mga store. Oo nga, ano bang nangyari? Kaya medyo... alam mo kung anong uso ngayon? Anong uso ngayon? Yung sa kotse, trick or... Ano ba yun? Yung kotse, dinidekorasyon na nila ng Halloween. Oo nga Tapos magkakatabi, nakapark yung mga kotse, dun sila nagtitrick or treat. Yeah, parang gano'n Anong tawag dun? Ewan ko, parang, wow. Bago na yun. Auto trick or treat or something ito muna, itong tanong ko sa'yo. Yes. So if there's anything that you wanna be on Halloween, kasi costume, di ba? Anong mo? Ay, ikaw muna. Gusto ko maging pilot. What? Parang trip ko lang. Bagay kaya ako maging pilot? Mukhang babagsak tong aeroplano, Pilot na lasing, parang ganun. Okay. Parang ganun. Di ba? What do you wanna be? Kasi yung mga tanong, di ba? Mga ganun laging hindi tanong. Hindi ko alam Siguro baka mag-dress up ako ng parang... Realtor. Hindi, everyday na nga ako ganyan na dress up ko, real to. Oo nga. Hindi, gusto ko yung something yung gusto ko yung nakakumot lang, tapos yung siya. Butas yung, parang ghost yan po, pwede yun. Uso pa ba sa inyo yung alam ko ng mga bata kami ng Halloween, kailangan scary movies, mga gano'n, scary movies. I mean, yung mga anak ko, nung mga bata sila, mahilig sila manood ng scary movie. Ay, nako. I remember, pag manood ng movie, yung Mr. ko gagawin niya, biglang, natandaan ko yun. Remember, 4 ang anak kong lalaki. Mahilig sila sa scary movie. Tsaka all out yun. Costume, di ba? Ang mahal kaya nun. 4 ang bibili mo ng costume. Taga, di ba? 30, 40, di ba? Buti nga 30. Ngayon, alam mo kung magkano ng costume? Guess what? 100 na. Oo. Actually, ang dami pa. Tinitignan yung garahe kasi yung mga luma. Doon pa nakikita ko yung mga luma nila. I-donate mo na lang. I-donate ko na nga lang. I-save mo sa magiging apo mo. Oo nga apo agad. Anyway, like I said, we wanna talk about the Halloween kasi ito na. Ito na ang Halloween. Well, we just wanted to remind everyone to still be safe, be, conscientious about your environment and your surrounding. But enjoy as well. Oo nga. At saka always, have your cell phone with you and have a chaperone, yung mga bata, di ba? Kasi we wanna make sure na at yung mga parents, i-check nila yung chocolate. Tama, kasi baka mamaya yun one of the reason why na medyo nag-aano sila very careful talaga sila. Kasi lalo na dito sa Amerika, hindi na as safe like it used to be, diba? No, yun na nga. And least but na last na lang to, always pray for your loved ones who was in there on the other side. Para sa and that's the reason why we're celebrating. Correct. Para sa araw ng patay. You know what? I'm glad that we're talking about this, Alvin, kasi I need to, renew that tradition. Kasi lalo na yung 4 ang namatay sa family namin. And not just, during their birthdays or death anniversary. This will be a good way for me to pray for them. Yeah, pray for their soul. Pray for their soul and remember them. Diba? Yun talaga. And that's the reason why we celebrate Halloween or Undas. Yes, correct. So, anyway, there you have it. I hope you learned something today. And don't forget to like, subscribe, and follow us here at Bahay Pinoy sa Tate. Happy Halloween! Thank you, everyone. Happy Halloween.